Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salam ala syarfil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah tafsir. So yung tutuloy pa rin natin yung surat at-takwir. Alhamdulillah. Sa sumunod na bahagi, yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha suhufu nushirat. Yung suhuf, mga pahina. Kapag ito daw ay ipinamahagi sa isang kahulugan, nushirat, nushirat, ipapamahagi, ibibigay sa mga tao. Baga, yung suhuf na yung listahan ng mga gawain natin. O ito sa'yo, o ito sa'yo. Yan. Pero meron din siyang kahulugan na nushirat na bubuklatin. Bubuklatin. Ayan. Listahan natin, naabot sa atin. Ayan, tapos bubuklatin. So may kita na natin mga ginawa natin. Si Rashid, ayan. Nag-marathon, nag-volleyball. Lahat yun, nakalista yun. So sinabi sa tafsir ni Ad-Dahhak, "U'tiya kullu insanin", bibigyan ng bawat tao ng kanyang yung sahifatuhu, yaminuhu aw shamaluhu, biyaminihi aw bishimalihi. Ibibigay daw yung listahan natin, bawat isa sa atin, sa kanang kamay o sa kaliwang kamay. Yung mga mabubuti, yung mga mananampalataya, sa kanang kamay natin tatanggapin. Yung mga masama, kuffar, sa kaliwa. Pero di ba meron pang aya doon sa sa Inshikak, "Fa'amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi", sino man daw ang ibibigay sa kanya yung kanyang aklat, kanyang talaan, sa kanyang likuran. Wara'a dhahrihi pa nga, sa likod ng kanyang likuran. Kumbaga, iabot sa kanya parang yung pahihirapan kang abutin Kumbaga ganun. Whereas yung mga mananampalataya, sa kanan natin iabot. Ba't sa kafirun, saan binanggit doon? Ano sabi mo? Akala ko sa mga grupo, yung sa Waki. Waki hindi. Iba pa yun. Yung eto yung yung inabutan ng aklat nung nila, listahan. Yun doon sa Waki, yung mga yun, ashabus shimal. Mga ashabul yamin, di ba? Wakala Qatada, sabi naman ni Qatada, "Ibnu Adam tumla fiha, thumma tutwa, thumma tunsharu alayka, yawmal qiyamati falyanduru rajulun mada yumli fi sahifatihi." Itong daw na ito, yung listahan na ito, sasabihin sa kanya sa araw ng paghukom, "O anak ni Adan, idinikta mo na kung anong isusulat doon sa iyong listahan. At ito ay, kumbaga, pag nung namatay ka, ito, nirolyo. At ngayon, ibinibigay ito sa iyo at bubuklatin." Kaya nga doon sa isa sa mga kahulugan ng nashar, yung nashar, di ba, papamigay. Tapos nashar sa kahulugan din na, yung dati nakarolyo, bubuklatin. Yan. Sasabi nga, "O anak ni Adan, kumbaga, idinikta mo na kung anong isusulat sa iyong listahan. At ito'y inirolyo." Yung pagkamatay mo, rorolyo yan. Tapos pagkabuhay mong muli sa araw ng paghukom, ibibigay sa iyo at ibibigay si either sa kanan o kaliwa, di ba? Tapos bubuklatin. At titingnan na, makikita na ng tao kung anong kanyang idinikta na mailista sa kanyang listahan ng gawain. Makikita niya. Lahat-lahat. Kaya wala nang masisisi ang sino man sa araw ng paghukom. Kasi makikita niya lahat ng gawain niya, siya naman na may dulot Dito sa mundo, magaling mga tuwiran yung tao Sabi niya, di ba? Na kumbaga, hindi naman siya nandugas, hindi naman siya gumawa ng masama. Na misinterpret lang daw yung ginawa niya. Ganyan, lalo na nakakagigil ngayon yung mga mandurugas. Pero daming namatay. Kagabi, 188 na. 188 na yung patay sa Cebu pa lang.
Cebu, probinsya ng Cebu. Mas marami pa rin namatay nung Ondoy eh. 400 plus yung ano yung Ondoy. Pero marami pa sa panahon natin ito na kumbaga lalo na ngayon may social media, marami ng paraan upang maging aware yung mga tao. Ganun karami pa rin ang mamamatay. Anong klaseng lipunan meron tayo? 'Di ba? Anong klaseng lipunan meron tayo? Yung inis na inis ako doon sa ano yung shiner ko kanina, nakita ko yung ano, yung mag-asawa, sini-CPR niya yung ano, yung asawa niya na ano, nalunod. Sa loob pa ng bahay yung nalunod. Pero sa loob ka ng bahay malulunod. Kasi biglang tumaas yung tubig. Yun na nga yung video na ano, di ba yung nakwento mo kahapon? Yung binutas na nila yung kisame, lumusot sila sa kisame. Tumataas pa rin yung tubig. Binutas na nila yung ano, yung bubong. Wala silang tools eh. Sinusuntok na lang nung tatay yung kisame tsaka yung ano, yung yero para mabukas. Kasi tumataas yung tubig. So doon may mga namatay, mga natrap. May mga natrap. Yung iba doon, baka ano pa eh, nawalan ng malay, tinamaan ng debris. Kasi malakas ang ragasan ng tubig na yun eh, di ba? May ano eh, yung matatangay ka nun. Kasi dense na yung tubig, di ba yung momentum? Di ba yung formula ng momentum? Mass times ano, velocity. Mas malaki ang mass ng tubig na mayroong putik, mayroong mga troso, kaysa sa tubig lang na purong tubig. Ayun, ano yun eh, talagang magigiba yung mga bahay dun. Kahit anong tago mo sa bahay mo, tutulak dun yung pader mo. Guguho yung, mayroon ano nga, yung isang pamilya, patay yung anak niya. Patay yung, basta marami sa pamilya niya, babae in interview. Yung nangyari daw, nandun na raw sila sa bubong nila. Gumuho yung kabilang bahay. Inanod sila. Nakita-kita sila, umaga na, may maliwanag na. Kung nangyari nga yun, madaling araw, madilim, di mo makita yung mga tao. Baka yung anak mo, mabitawan mo pa, baby. O nakita na niya ibang kamag-anak niya, patay na. Mga anak niya, patay na. Yan eh, yung nakainis yung ano, yung corruption. Kala nila ganun-ganun lang yun eh. Pero maraming maapektuhan. Hindi lang ito usapin ng pera na ninakaw eh. Kundi yung ano, yung buhay na kumbaga napinsala. Kasi yung pera na para magligtas sana ng buhay, hindi ginamit sa pagliligtas ng buhay. Makikita nila yan, lahat-lahat sa araw ng paghukom. Kung dito, nakakalusot-lusot pa siya dito eh. Pero ngayon, grabe, naglitawan yung mga ano, no? Pati sa barangay. Di ba siya nahihiya niyan? Di ba siya nahihiya? Wala nang hiya. Walang hiya talaga. Siguro ano yan, parang ginano na talaga siya ng ano. Diligaw na, no? Ganun na yung puso niya. Tapos sobrang tigas, kakapal ng mukha niya. Wala nang hiya. Tapos sabihin pa ng mga tao, niloko tayo ng Muslim. Kaya nga dapat ano eh, Damay-damay. obligado tayong mag-express ng kawalan ng kinalaman eh. Magiging obligado sa atin eh, na mag-express na wala tayong kinalaman sa mga panloloko niya. Kasi kapag hindi tayo nag-express ng ganon, sasabihin ng mga tao, kinukonsinti natin. Sinong masisira o nung masisira? Yung relihiyon natin lalo na. Sabi niya, mga Muslim pala, mandurugas. Yung mga Muslim, pag meron silang kapwa nila mandurugas, pinapabayaan lang nila. Hindi pwede. Kailangan maninindigan tayo laban sa ganyan. Sumunod na bahagi, Kishtus samai watas irel jahim watakribul jannah. Yung kisht ano to eh, kumbaga yung ano, ito yung ano eh, idasama kushitat. Yung kisht kasi, ano bang magandang ano, kasi mababaw yung translation na ginagamit tong iba eh, pagtanggal, pag-alis. Pero yung kisht ano eh, yung katulad din nung ano, nung idasyam sukuwirat, nalala nyo. Kapag yung araw daw ay, kumbaga, iniligpit. So yung kisht, ganun din. Parang winalis. O ano, ginanon lang yung ano, yung langit. Bigla lang siyang mawawala. Ganun lang.
So biruin yan, gaano katinding enerhiya yung kakailanganin para mangyari yun, na mawawala yung langit. Minsan nga, matagal ko ng tanong to eh. Bata pa ako, iniisip ko na to eh. Bakit kayo mga bagyo, hindi na lang bombahin, ano? Kasi pag binomba yung bagyo, iniisip ko, pag binomba yung bagyo, madidisrupt yung kanyang pagkuha ng tubig, pag-circulate. Iniisip ko nga ngayon, naalala ko siya bigla nung nakaraan eh. Ginugel ko. Sabi sa Google, di ba ngayon pag nag-Google ka, may lalabas na yung sagot ng AI overview. Hindi raw pwede. Imposible. Kasi masyadong malaki ang enerhiya na meron sa bagyo kung ihahambing kahit sa pinakamalakas na bomba na meron ng mga tao. Kahit nuclear pa yung gamitin, hindi niya madidisrupt yung pagkakabuo ng bagyo. Tatawanan lang siya ng bagyo. Kumbaga, tatawanan lang siya ng bagyo. So parang parang tao. Tao, di ba, susuntukin ka? Bububugi ka, tinutusok-tusok mo lang siya ng ganyan. Ganon, hindi mo siya mapipigilan. So ganon yung Siguro ganun kalakas na enerhiya sa pagkakabuo ng bagyo. Paano pa ito? Mawawala yung langit. Mawawala yung mga bituin, mawawala yung buwan. So ganoon katindi. Pati yung araw. Yung araw pa lang, ang tindi ng niyan eh. Yung liwanag pa lang niya, energy source na. Yung liwanag pa lang ng araw, di ba, energy source na. Kasi yung liwanag, di ba meron siyang property ng particle tsaka wave. Kaya nga yung liwanag, kinukuha ng solar panel yung niya, yung energy niya. Nagiging solar power. Paano pa kaya yung araw mismo? Na technically yung araw, merong nuclear reaction sa loob. May nuclear fission. Yung energy ng yung hydrogen, nadi-divide. Fission. Kasi fusion, nagko-combine. Fission, naghihiwalay. Nadi-divide yung hydrogen, nagiging helium. Byproduct niya, helium. Sumasabog yun. Tapos yun, gaganunin lang ni Allah. Iwawasiwas lang ni Allah at mawawala na. So napaka kumbaga nakakapangilabot isipin na ganito ka makapangyarihan si Allah. Tapos ginagago lang siya ng mga tao. 'Di ba? Hindi siya sinasamba ng tamang pagsamba. O hindi siya kinikilala talaga ng mga tao. So doon sa kashtus sama, yung awaidas sama o kushitat, kapag daw ang langit ay kushitat. Kushitat sa kahulugan daw na ijtabadat. Ijtabadat, parang lang kumbaga, yung nga itinulak. Ginanon lang sabi nila yung langit. Yung bagyo nga, hindi nga natin mapigilan eh. Kasama na yung langit. Diba? Yung langit hindi kaya madisrupt ng bagyo. Kung yung bagyo hindi kaya madisrupt ng bomba, tapos yung langit hindi kaya madisrupt ng bagyo. Kasi hindi naman nagbabago yung langit kapag may bagyo, di ba? Yung oxygen level niya, ganun pa rin. Nitrogen, ganun pa rin. Yung atmosphere natin, nandun pa rin yung pwesto niya. Hindi naman siya nagbabago. So matindi rin yung enerhiya para ma-maintain yung langit. Tapos gaganon din lang ni Allah, di ba? At ganyan din, sinabi niya Siddi, yung kasyatat sa kahulugan din na kushifat. Kushifat, kumbaga hinubaran. Kasyafa, di ba naging hayag? Kumbaga nawala yung kanyang yung kanyang balot. Nahubaran yung langit. As in, parang nawalan siya ng saysay. Kumbaga, nawalan siya ng saysay. Isipin niyo yan, Yung langit, isipin na lang natin langit dito sa mundo, di ba? Na nandun yung atmosphere, yung ionosphere, lahat ng layer ng langit, lahat yun mawawala. Di mawawala na rin lahat ng buhay dito sa mundo. Mawala na rin lahat ng buhay sa mundo. Kasi dito sa mundo, kaya naman may buhay dito kasi may atmosphere na nakakahinga yung hayop tsaka halaman.
Pag magpunta ka ng Venus, ang Venus, sobrang init. Tapos yung atmosphere doon, napaka-toxic. Minsan nga lang nakapagpadala ng spaceship yung tao doon eh. Nakapag-picture. Ilang minuto lang sunog na. Doon sa Venus. Ilang minuto lang sunog na. Sa Mars, di ba merong rover doon? Ilang beses na nagpadala ng rover, pagala-gala doon. Wala, hindi rin maano yung tao doon. Hindi rin siya basta-bastang mabubuhay doon. Makapagtayo man siya doon ng structure, hindi niya masisigurado na yung structure na yun mananatiling intact para mag-sustain ng buhay. Diba? Kasi halimbawa makapagtayo man yung tao doon ng ano, tawag nila doon biodome eh. So dome siya na kumbaga andun yung mga ano, may tamang level ng oxygen, nitrogen, pagkain nandun tumutubo. Hindi nila maano yun, matitiyak na magagawa nila yun. O mapapanatili nila na gumagana, na makakapagtanim sila doon ng ano, ng pagkain. Hindi. Tsaka ang tagal makapunta ng Mars. Taon din ang gugugulin. Kasi ang Mars, kung sa order ng mga planeta, katabi lang ng Earth ang Mars, di ba? Eh yung orbit ng mga planeta, hindi naman magkakatabi yung mga planeta eh. Minsan yung planeta nando sa kabila ng araw. O hihintayin mo pa yon na magkadikit ng pwesto yung ano, yung Mars tsaka Earth sa orbit bago ka magpadala ng spaceship papunta ng Mars. Eh kailan pa mangyayari yun? Ilang buwan pa o ilang taon pa. So hindi basta-basta. Isipin niyo yan, ano? So ganun ka makapangyarihan si Allah. At gayon din, wa idal jahimu su'irat, kapag ang impyerno daw ay pinagliyab. Sabi ni As-Siddi, yung su'irat ay ohmiyat. Kumbaga pinainitan daw, parang kaldero. Bago mo to lagyan ng piprito, painitin mo muna yung kaldero na may mantika. Again, sinabi ni Allah, wa idal jannatu uzlifat, kapag ang paraiso daw ay uzlifat, sa kahulugan na sabi ni Ad-Dahak at Abu Malik at ni Qatada, ay kuribat ila ahliha. Kapag pinalapit daw ang paraiso sa mga tao na maninirahan dito. So palalapitin daw ang paraiso. Sa panghuli ngayong araw, inshallah, sumunod na bahagi. Kullu ahadin ya'lamu yawmal qiyamati ma ahdaruhu. So lahat daw ng tao ay nakakakilala o nakakaalam sa kung ano ang dala-dala niya sa araw ng paghuhukom. Kasi yun ngang listahan, di ba, ipapakita na sa atin. Hindi na natin yun may tatanggi. At maalala niya. Maalala niya lahat ng kanyang ginawa, lahat ng kanyang sinabi. At hindi niya yun mapasisinungalingan. Kaya ngayon mga gawain natin na masama, hindi na natin mapangangatwiranan yun kay Allah. Hindi katulad dito sa mundo, di ba? Pag magaling yung abogado ng kurakot na ano, di ba? Sa flood control o ano pa man. Kaya nilang pangatwiranan yun. Kaya nilang pangatwiranan. Lumitaw na naman nga yung issue kaya eh. Naalala mo si Gina Lopez? Di ba siya sana yung magiging DENR secretary? 2017 yata yung panahon ni Duterte. Tinanggihan siya ng COA. COA ng CA pala. CA, Commission on Appointments. Tinanggihan siya. Kasi doon pa lang sa nagsisimula pa lang siya. Dami na niyang binangga eh. Mga mining. Ngayon, lumitaw na naman ngayon yung mga mining na yun na binangga ni Gina Lopez sa Cebu at iba pang mga lugar na nagiging dahilan ng pagbaha. Pagkakalbo ng mga bundok. Pagkakalbo ng mga bundok. Hindi nila matatanggihan yun. Na ginawa nila yun. So lahat daw ng ito, kumbaga, inilarawan muna ni Allah yung araw ng paghuhukom eh. Sa araw na yun, sa yung sumunod na aya. Pangilang aya ba ito? Waidal jahimu su'irat, waidal jannatu uzlifat. Sa pang 14 na aya, ito na sinabi ni Allah. Alimat nafsum ma ahdarat. Sa araw na yun, na yun nga, mawawala yung lahat. At araw na ng paghuhukom. Hada huwal jawabu ay idha waqa'at hadihil umur hina idin ta'lamu kullu nafsim ma'amilat
wa ahdara dhalika laha. So ito daw yung tugon sa kung ano ang mangyayari bilang resulta ng lahat ng binanggit ni Allah. Kapag iniligpit ang araw at ang mga bituin ay nalaglag, kapag ang mga bundok ay naglaho, kapag ang mga camel ay pinabayaan, yung mga camel na buntis ay pinabayaan, kapag ang mga bababangis na hayop ay tinipon, kapag ang dagat ay nagliyab, kapag ang mga kaluluwa daw ay tinipon, na magkakasama sila, depende sa uri nila. Kapag ang batang babae na pinatay, inilibing ng buhay ay tinanong sa kung anong kasalanan niya na siya ay pinatay. Kapag ang mga talaan ay bubuklatin, kapag ang langit ay tatanggalin, at kapag ang impyerno ay paiinitin at ang paraiso ay palalapitin. Sa panahon na ito, malalaman ng bawat isa ang kanyang ginawa. So hindi na niya may tatanggi ito. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa ayah sa Surah Ali Imran verse 30. Yawma tajidu kullu nafsim ma'amilat. Sa araw na ito malalaman ng bawat isa ang anumang ginawa niya. Min khairin, sa anumang kabutihan na ginawa niya. Muhtadara. So malalaman niya ito na kanyang mga ginawa at ito ipapakita nga sa kanya. Wa ma'amilat min su'in. At anumang masamang ginawa niya, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadam baida. Kapag nakita na niya yung kanyang masasamang gawa, hihilingin niya na sana ay nagkaroon ng malaking distansya sa pagitan niya at pagitan ng kanyang masamang ginawa. Kasi pananagutin na siya sa mga yun. Pananagutin na siya sa mga yun. Ni anong kinalaman? Ayaw niya sana magkaroon ng kinalaman pero hindi na niya matatanggi iyon. Waliyadu billah. Pero ano din kumbaga sa mga nangyayari, nakatakot yung araw ng paghukom. Pero kung iisipin din natin yung yung pag-iral ng katarungan sa araw ng paghukom, nakakapanabik din yung araw ng paghukom. Nakapanabik. Natatakot tayo para sa ating mga sarili. Kasi paano yan kung masama pala yung paghukom sa atin? Feeling lang natin, mabuti tayo, pero masama pala tayo. Di ba nakakatakot? Pero bandang huli yung ganong damdamin pala, palatandaan lang din yan ng pagiging matuwid ng tao. Kasi katulad din sinasabi ng mga sahaba, di ba? Ang tanging hindi natatakot sa nifak, yung munafik. Pero yung mananampalataya, takot na takot sa nifak. Tapos ganyan din, syempre sa araw ng paghukom, nakapanabik din na makita na iiral finally ang katarungan. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito inshallah kasi mahaba-haba pa itong Suratul Takwir. Kasi maikli lang siya na sura. Pero marami. Malalim at malawak yung kanyang nilalaman. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.